So to further understand our topic, Ate Jaja, sino yung in-invite natin ngayon? Si ChatGPT. Joke lang, wait lang. So, meron tayong inimbitahan ngayon. Excited na ba kayo kung sino yon? Feel ko nakikita nyo na siya kahit saan eh. Yes. Banda rito? Para siyang chat GPT ng Playhouse. Pag tinanong niyo siya, alam may sasagot agad siya sa inyo. Ganun. Ganun siya katalino. Parang AI. Tsaka marami Mabilis. na siyang nagawang virus. Alam niyo yung I love you virus dati? Hindi siya yun. gumawa nun eh. So, ang ating speaker ngayon ay isa siyang fourth year student. So, graduating na siya. Malapit na Palakpakan matapos. natin. Palakpakan natin siya. So, isa siyang Lasallian. Anong course niya? Ano? AI. Computer engineering? Ay. Architecture? Ay. Game developer. Game developer. Kaya meron siyang relevance. Siya yung Relevance sa topic natin. Siya yung gumawa ng Grow a Garden. Tsaka siya rin gumawa ng Temple Run. At saka Subway Surf. So now, let's call on Kuya Matthew. Nakakatakot naman to. Para mahuhulog laptop ko. Wala ba ibang table? Yan. First time ko yata magsasalita dito. Hello. Iba kilala naman ako, siguro yung mga bago di masyado. Papakilala pa muna ako. Pinakilala naman nila ako, I'm Matthew J.D. Baldonado. I'm a fourth year game development student sa Lasal. Since game development ako, hindi naman talaga yun yung area of expertise ko, pero may subjects din kami about AI. So, hindi naman tayo hindi ko naman kayo tuturuan gumawa ng AI, pero i-explain ko rin sa simula kung paano ba gumagana or what's the parang ano bang pwedeng term? Pwedeng parang logic behind AI or kung paano siya gumagana. Kasi pag naiintindihan or may idea ka sa isang bagay, less siyang nakakatakot, di ba? Pag di mo na kasi naiintindihan yung isang bagay, parang paano yung nangyayari? So, parang nakakatakot. So, ayan. So, for today, ang ano natin is a Christian view into AI. So, disclaimer lang, kung isipin nyo, may mga ano doon na parang, parang pang nerd, ganun. Sinasabi ko na, sa course ko palang lahat ng tao doon nerd. So, ayan. So, next slide. Ay, ito pala. Sorry. Yan. Yan. So, ang learning points natin, wait lang for today is yan. Meron tayong, ba't dalawa yung tree? Ako gumawa niyan, so kasalanan ko. So, ay, may nalimutan ako ilagay yung activity ko. Ngayon ko lang na-realize. Hindi, sasabihin ko na lang sa inyo. Gagawin pa rin natin siya, pero explain ko na lang. Wala nang visual. Pero, ayan. So, meron tayong learning points for today. Ang first is, technical explanation or an introduction to AI. So, sabi ko nga, di ba, mas less intimidating yung isang bagay kung may idea ka kung paano siya gumagana. Susunod is misconceptions and concerns natin about AI. Pero hindi ko na sinama dito yung mga yung mga creative concerns, lalo na mga artists, yung mga ganun. It's parang more general, hindi na
misconceptions or mga naririnig ko about AI. Third is uses and benefits. Siyempre may use and benefits sa atin, mga estudyante, ang AI. And lastly, not the least, is AI as a proof of God's greatness. Actually, nagkataon na isa sa mga prof ko na isa sa mga profs ko about AI, isa rin siyang Christian. So, palagi niya yun, palagi siyang isa yun sa mga binabanggit niya palagi about pag dinidiscuss siya sa AI na parang ang galing ni God, di ba? Parang ganun. Marami siyang analogies na sa amin. So, bago tayo mag-start, tatanungin ko muna, taas ng kamay mga gumagamit ng AI dito. Ayan, mataas. Ako rin, gumagamit din naman ako ng AI. So, sige, magtaas lang kung kahit sino na lang. Anong parang go-to AI nyo pag may tanong kayo? Isa, bigay ng Ikaw. Yung AI, Isa lang. hindi nakalimutan ko po kasi yung pangalan, pero yung AI na nagge-generate ng image. Ba't image? O sige. Sige, sabi mo eh. Kaya iba, ikaw, Leah. You don't use AI? Dati lang. Kayo? ChatGPT daw. TurboLearn. TurboLearn. Anong ginagawa sa TurboLearn? Pwede siya gumawa ng podcast, yung notes mo, gagawing AI podcast. And it can also summarize and gawin siyang quiz, gano'n, mock. Okay. Saan si Ikaw. Ito marami itong tinuturo sa akin eh. Kasi mahilig mag-aral to eh. Yung Gizmo, ano ba yun? Yung nagde-generate siya ng mga cards, tapos quizzes, yung mga tanong, pag nagre-review ka. Tapos yun. Pag flashcard siya, tapos may tanong, tapos sasagutan mo, tapos yung sagot. Para siya nagiging quiz. Actually, useful yun. Tinuro niya sa akin yun, tapos ginamit ko rin. Actually, ginamit yun para matuto ng AI. Gumamit ako ng AI para matuto ng AI. Nung sa subject na yun. Tapos, may mga ibang pinakita doon na lumabas din naman parang nasagot ko sa quiz dahil doon. So, ditong side kayo. ChatGPT rin. Ito, Ayan. Anong ginagamit mo? Soon, pero ang ginagamit ko lang ngayon is Meta muna. Okay. Ito may tinuro sa akin to eh. Ako, since coding ako, ang very accurate is DeepSeek. And tinuro niya sa akin, maganda raw sa coding si DeepSeek. So, ayun. So, lahat may experience, gumagamit or nakakita na ng AI. Kanina pa lang, di ba, yung game nila, nagpakita sila ng AI. So, next natin. So, punta tayo sa first learning point natin. Yan, technical muna tayo para maintindihan nyo. So, ito yung part na parang sasabihin nyo, parang sobrang nerd naman nung pinag-uusapan natin. Ayun. So, sino dito yung mga college student? Sino dito yung mga computer-related yung course? Ano sa'yo, Iya? Computer Science. Sino pa? Si Dwayne. Ano yung sa'yo, Dwayne? BSIT. Ikaw rin ba? Ano siya? Ano kayo? Electronics Engineering. So, ayun. Ewan ko kung magkakaroon kayo ng courses about AI. For sure, sa tingin ko yung computer science, pag-aaralan nyo yan. Yung sa inyo, hindi ko alam masyado kung saan kayo focus, kung software ba or hardware. Pero pag software-based, or yung mga high school naman, high school, yan, marami tayong mga high school. May mga magbabalak ba sa inyong pumasok sa technology, sa tech? Papasok sa tech-related na courses pagdating nyo ng college. Meron? Sino? Kayo? Dalawa? Anong balak nyo? Lalapit ako. Anong computer science? Computer science. Computer science. Para silang balak mag-computer science.
Ikaw, ano ka? So, sabi mo? Balayin nyo nga yan. Ayun, so una natin isang technical. So yung mga may balak, makinig kayo kasi baka ano nyo to. And yung mga hindi rin naman, tawag dito, walang balak mag-tech sa future, makinig pa rin kayo para at least since isa sa mga developing na technologies nga natin isang AI, naintindihan nyo rin kahit paano kung paano siya gumagana para pag gumagamit rin kayo, may idea kayo kung ano yung nangyayari. So yun. Bibilisan lang natin to kasi gusto ko rin mag-focus dun sa ibang points natin. So yan, for una, definition natin. Sino gusto magbasa? Hindi, lahat na lang basa. Nababasa nyo ba? 1, 2, 3, go! Wow, ang gagaling ng mga bata. So, ayun nga. So, AI is, nagbibigay ka ng task sa kanya na to act human-like. Take note yung like, hindi siya na keyword. And yun, meron din can be trained from information. Next, yan, history. Sabay-sabay ulit mga bata. 1, 2, 3, go. Minus 5 points, hindi sabay-sabay. Pero yun nga, so hindi yung 1950s, 1960s, matagal na yung pinag-aaralan ng AI. Actually, nung nag-aaral kami, nagulat din kami kasi yung mga tinuturo sa amin, yung iba dong mga papers is sinulat pa mga 1990s, na early 2000. Pero di ba recently nyo lang parang nag-boom talaga yung AI. So, ayun. Next. Yan. Meron tayong tinatawag na traditional AI. Dalawa yung parang i-explain ko ngayon para magets nyo. Since hindi naman ito, sabi ko nga kanina, game developer ako, hindi ko naman pinag-aaralan sobra na yung nasa level na ng ChatGPT, ganun. Pero, etong mga to, ito rin yung basis doon. Mas pinacomplicated lang nila kasi mas maraming information na yung pinag-uusapan. So, una-una is traditional AI. Dito ako pinakamagaling. Kasi, pag gumagawa ng laro, sino mga naglalaro ng video games dito? Ayan, halos lahat. Di ba, pag tutorial, kalaban nyo, mga bots lang. Mga AI yon. Mid-level yun sila ng kaya nilang gawin. Pero, kino-code yun, easily codeable yun. So, kunyari, sasabihin mo lang, maglalakad ka dito, pag may nakitang kalaban, na-atake, ganun. So, basic AI lang yun kasi binibigyan mo ng rules yung mismong program. So, kunyari, sasabihin mo sa kanya, lakad ka, kunyari sa Mario, di ba? Pa-sideways yun. Yung mga Goomba, naglalakad sila pa left, right. Pag nasa edge na, tumitigil sila para hindi sila mahulog. So, in a coding perspective, i-English ko na lang, syempre, para maintindihan ng lahat. Sinasabi mo lang, walk forward. Pag wala nang sahig, ikot ka na, doon ka na sa kabila maglakad para di ka mahulog. So, ganun lang siya. That's traditional AI. Yung user yung nagbibigay ng rules doon sa ating AI. Next is machine learning. So, ito yung, dito ako umabot. Ito yung mas mahirap na onte kasi actually, ang pinaka-foundation ng machine learning and AI is, hulaan, anong subject sa tingin nyo ang pinaka-foundation niya? Computer? Hindi. Ano? Ha? Ano? Lakas boses mo, tas ang ina mo ngayon. Ano? Math? Ha?
Math, tama. Math ang pinaka-basis ng machine learning. Lahat yan bumabalik sa numbers. So, yun yung madugo dyan. Lalo na yung mga balak mag-tech dyan, sobrang daming math. So, yan. Machine learning allows computers to learn from data and makes predictions without being explicitly programmed. So, kung kanina, ikaw yung nagbibigay ng rules, sa machine learning, magbibigay ka lang ng data, tapos, base dun sa data na yon, iisipin niya kung ano yung rules. So, eto dapat dito ako may activity para mas maintindihan niyo. Pero babasahin ko na lang. Wala kasi yung visual, sorry. Nalimutan ko. Alam niyo yung, lalo na yung mga mahilig sa biology, alam niyo yung Acerus. What does Acerus mean? So hindi niyo alam, mas okay yon. Kasi ngayon, kayo kunwari ang isang AI program. So meron tayong dalawang bagay. Acerus and non-Acerus. Hindi ko rin alam to kung ano to. Nung una kong nakita to. Pero bibigyan ko kayo ng example. Tapos, huhulaan nyo, nagbibigay ako susunod na word kung sa tingin nyo ba Acerus yun or non-Acerus. Okay? Hindi ko rin alam. Sige, magbibigay ako sa inyo ng example of Acerus animals. Tapos, ito yung 4 kong example ng Acerus animals. Dog, alalahanin nyo dog, chicken, crocodile, tiger. Naalala nyo? I-picture nyo yung itsura nila sa utak nyo. Dog, chicken, crocodile, tiger. Okay na. Next natin is non-Acerus animal. Non beetle, deer, ram, giraffe. Nakikita nyo na. Bibigyan ko kayo ng clue. Isipin nyo yung mga muka at ulo nila. Okay? Naalala nyo na. Tapos, eto, meron tayong susunod. Kunyari AI kayo, binigay ko yung data na yon. Ang horse, pinapa-classify ko sa inyo kung Acerus ba siya o non-Acerus. Ano sa tingin nyo ang horse? Acerus o non-Acerus? Bakit Acerus? Ha? Bakit? Ano mahaba? Nguso. Yung giraffe, di ba mahaba yung nguso ng giraffe? Yung deer. Okay, so, ano pa? Hindi. Sige, sinabi niya Acerus. Actually, tama kayo. Pero hindi sa rason na binigay nyo. Ganon din sa AI. May mga times na mali yung binigay, yung actually naiisip nila, pero somehow nagiging tama yung result. Ang horse is an Acerus animal. Pero hindi dahil doon. Ang Acerus animals, ibig sabihin, wala silang horns. So yung dog, chicken, crocodile, tiger, may horn sila. Yung beetle, may horn siya sa gitna. Yung deer, may horn siya. Yung ram, may horns din siya. And ang giraffe, may horn siyang maliit sa tenga dito. So, medyo na pipicture niya na kung paano gumagana. Naghahanap siya ng features, tapos, based dun sa features na yon, huhulaan niya kung saan nanggaling yung, ano yung isa. Yung mga may hilig naman ngayon sa English, alam niyo yung portmanteau? Portmanteau. Kung hindi niyo alam, mas okay ulit. So, tas meron namang not a portmanteau. So, parang kanina lang. Ito yung mga words na portmanteau. Cosplay, modem, napalm, emoticon. Yung mga not a portmanteau naman is flag, quarter, board, tsaka friends. Yung portmanteau. Cosplay, modem, napalm, emoticon. Not a portmanteau. Flag, quarter, board, tas friends. Naalala nyo na? Board, tas friends. So, is it a portmanteau or not a portmanteau? Yung word na brunch. None. Sino yung mga nagsasabing none? Taas kamay. Sabi mo none. Ano? Bilis, wag kayong maya.
None. Not a portmanteau yung branch. Sino nagsasabing portmanteau? Ba't nyo nasabing portmanteau? What do you think is a portmanteau? Activity? Mali. Ano sa tingin mo? Nag-yes ka, di ba? Ano? Tama. Ang portmanteau is a mix of two words. Cosplay comes from costume and play. Kaya siya naging cosplay. Emoticon is emotion and an icon. So, emoticon, di ba? Yung brunch is breakfast and lunch. So, yun ang ibig sabihin nun. So ganun lang gumagana ang machine learning. Based sa data na binigay sa kanya, nanghuhula siya kung ano yung mga bagay na tinatanong nyo. So, yan, pwede na tayo mag-next muna. So, yan, isa pang example, at kunyari, a chess program with fixed rules. So, kunyari, pag sinabi mo na, ito yung tira ko, ito ang ititira mo. Yun ang traditional AI. Ang machine learning naman, sa simula, kung ano-ano lang tinitira niya, mali-mali, hanggang sa matuto na siya ng tama yung ginagawa niya. So yan, how it works. Math, yun nga sabi ko kanina, sobrang daming formula niyan pag pinag-aralan nyo. Halos hindi kami nag-code dyan. Puro solving kami. And meron tayong dalawang types which is classification and regression. Classification yan, nagka-classify ng bagay. Regression naman, binibigyan niya ng numbers, nag-assign siya ng numbers sa kada bagay para based doon, kumukuha siya ng accuracy. So yan, meron tayong 3 levels. Artificial intelligence, yun yung pinakakanina, yung traditional. Tapos machine learning, yun nga yung nang huhula siya. And lastly is deep learning. Ang deep learning is, actually, iba sinasabi nila, parang machine learning lang siya. Ang pinagkaiba lang, sobrang daming complex, parang iba't ibang machine learning pinagsama-sama para maging deep learning. So ang deep learning, dyan na pumapasok yung mga AI na ginagamit nyo. Yung mga ChatGPT, DeepSeek, ganon. So, mas pinakomplicate lang siya. So, ayun. Ayun na. Punta na tayo sa ating second point. Yung ating mga avoid or misconceptions and concerns. So, ayan. Makinig na kayong lahat, ha. Yan. Unang-una, ito palagi ko tong naririnig. Lalo na sa nanay ko. Pero wala pa yung nanay ko. Namimiss ko na siya. Uwi siya sa Sabado. Yan. Palagi niyang nasasabi yung term na all-knowing. Sa tingin niyo ba all-knowing yung AI? No. Namali na isang quiz mo, di ba? Pag i-chat GPT mo yung buong quiz mo, magkakamali ka ron. Ayan. So, AI does not know everything. AI may appear wise, but only works with what it was trained on. Yun nga, di ba kanina sabi ni Iya, si DeepSeek mas magaling daw siya mag-code kaysa kay ChatGPT. Ibig sabihin nun, mas marami siyang data about coding na binigay sa kanya compared kay ChatGPT. It only works with what it's trained on. It does not actually understand it. Nanghuhula nga lang siya. Yun yung keyword ko kanina ba? Nanghuhula lang yung AI. Pero yung mga AI engineers, ina-adjust nila yung numbers nung math para maging mas accurate yung hula nung AI. Only God is truly omniscient or all-knowing, not AI. Yan. Meron. Akala ko. So, ayun. So, palagi nyo alalanin yun. Si God lang ang all-knowing, hindi AI. Kasi nga, AI is ano ba dito? Artificial, tsaka umaasa siya saan? Input sa data. Next. Yan, sabi yun, mga nerd may anime. So, yun. I only know what I know. AI only learns from data. Alam niyo ba yung anime na yan? Kasi sinasabi niya palagi, I only know what I know, I don't know what I don't know. Yun lang yun. AI cannot create truth. It only reflects what was given to it. So yun nga, nakabase siya sa data. Actually, ang AI is data. Si Loki, kinwento niya sa akin, nakita niya na kasi yung course, yung syllabus niya doon. Sabi niya, mas marami raw siyang coding
Kasi parang mas malapit sa data science yung kanya. So, ayun. Kasi ganun yun. Nakabase lahat sa data. Eh, paano mo gagawin yun? Through coding. So, ayun. AI, ayun nga, sabi ko, AI cannot create truth. It only reflects what has been given to it. Just as humans without God, words are limited. AI without data is limited. Kung hindi mo ibigay sa kanya to, hindi niya matututunan yun. Sabi sa Luke 12:7, "Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid, you are worth more than many sparrows." So, nilagay ko yan dyan kasi si God nga, yun nga, God knows us very well. So, wag niyo i-mistake yung AI na alam niya lahat tungkol sa inyo. Unless, ibigay niyo lahat ng information niyo sa kanya, doon niya lang malalaman. Sabi nga nung host natin kanina, mag-ingat kayo sa binibigay niyo sa AI. Kasi, hindi niyo alam kung saan nila ginagamit yung data. So, gusto niyo bang basahin yung napakahabang terms and agreements kung saan nila ginagamit yon? Siyempre, yung iba hindi naman binabasa yun, di ba? So, kung binasa niyo doon, baka doon yung malaman. Pero, mag-ingat na lang din, di ba? Lalo na yung mga, alam mo yung mga AI na nasa ads lang, yung mga, lalo na yung mga sumisikat, yung mga trending na yung papasawin yung ganun mo. Lalo na yung mga yon kasi mas unregulated sila compared sa mga high-profile AI, parang ChatGPT, ganun. Since mas low profile sila, pwede silang magtago kung meron man silang data privacy breach. So yan. Ang ating susunod is heavy reliance on AI. Relying too much on AI is not using your own mind. Just as neglecting prayer and scripture weakens your faith. So yun ang ginamit kong parang analogy here. Pag nagpe-pray kayo tsaka hindi nagbabasa ng Bible, parang humihina yung faith nyo, di ba? Ganon lang din yung AI. Ay, ganon lang din kayo kung gamit lang kayo ng gamit ng AI. Hindi nyo na napapractice yung mga kailangan yung i-practice. Ganon lang. Tsaka, one thing I can compare this to is, pag mas bata kayo, kunyari nung kinder kayo, o kaya nung early elementary, pinapagamit ba kayo ng calculator? Calculator? Nung elementary, batang-bata? Di ba hindi? Kasi tinuturuan pa lang kayo ng foundation mathematics, yung addition, yung mga basic, addition, multiplication, para alam nyo kung paano. Pero pag high school na kayo, pinapayagan na kayo mag-calculator, di ba? Kasi alam naman na ng mga teacher nyo na marunong na kayo mag-add, multiply, subtract, divide. So, padali nyo na yung buhay nyo. Mag-calculator na kayo. So, ganun lang din yun. So, kunyari, nag-aaral kayo, lalo na dito, puro mga students. Kung lahat ng lessons nyo, lahat ng assignment nyo, pinagawa nyo lang sa AI, sa tingin nyo ba natuto pa kayo? Hindi. Sorry na daw. Pero kung marunong kayo, kung na lahat yun natutunan nyo, tapos at the same time, marunong kayo mag-AI, sino sa tingin nyo yung lamang? Yung marunong lang gumamit ng AI o yung alam yung ginagawa niya at the same time, marunong siya gumamit ng AI? Yung dalawa, di ba? Ba't ba tayo nag-aaral? Dahil gusto natin magtrabaho. Sino sa tingin niyo yung kukunin sa trabaho? Yung marunong lang mag-code, kunyari marunong lang siya mag-code through AI, o yung marunong mag-code, tas marunong din siya mag-integrate ng AI sa kanyang coding. Yung alam yung dalawa, di ba? Kasi kaya niyang, kung may mali man yung AI, kaya niyang ayusin, kaya niyang baguhin para kung ano yung kailangan niyang gawin. So yun. Parang if you stop using your muscles, they grow weak. So kung gusto mo mag-tech, yan, hihina talaga muscles mo, nakaupo ka palagi. So yun, if you stop exercising, yun, manghihina ka talaga. Pero kung tuloy-tuloy ka nag-exercise, lumalakas yung muscles mo. So, ganun lang din yun. Huwag tayong maging masyadong reliant sa AI. Gamitin din natin yung isip natin paminsan-minsan. Next. Yan. So,
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3:5. So, ang pinakamagandang source of wisdom pa rin natin is si Lord. So, palagi niyong alalahanin yun. Sabi ko nga kanina, hindi lahat ng sagot na sa AI. Unless, turuan niyo siya para sa bagay na yun. Yan. Yan. Ang fourth is a question. Are you using AI or is AI using you? Medyo sa tingin niyo malalim, di ba? Pero actually, magandang tanong siya. Ano nga ulit kanina yung sinasabi kong basis ng AI or yung kailangan ng AI? Yan, nakikinig sila. Data. Di ba, data? So, kailangan natin malaman kung namamaster ba natin yung tools or in this case, AI, or is it mastering us? So pag gumagamit kayo ng AI, ano ba yung mga tanong nyo sa kanya? Kunyari, ano pong sagot dito? Kailan pinanganak si ganito? Kunyari, nag-online class kayo, tas may tanong yung yung teacher. Di mo alam, so tinanong mo kagad, kailan pinanganak si ano? Ganun. Diba? Pero minsan nagkakamali. So ano ibig sabihin ng is AI using you? Ay ibig sabihin ko doon, sa is AI using you, is kung may natutunan ba kayo sa paggamit sa kanya. Kasi kung wala, siya yung natuto sa inyo. Bakit? May tanong ka. Nagbigay siya sagot. Mali pala. So sabi mo, your answer is wrong. Data na yun sa kanya, na mali yun. Sa susunod, pag na-training na siya, alam na niyang yung sagot na yun is mali. So, imbis na ikaw yung natuto, siya yung natuto. Gets niyo ba? Di ba? So, yun lang yung ano na yun. So, pag-isipan niyo yun sa susunod na gagamit kayo. May natututunan ba kayo or simply nagiging data lang kayo para mas gumaling yung AI sa susunod? Next is, ito, maraming natatakot. AI is replacing people. AI should be seen as an assistant, not as a replacement for human creativity, empathy, and spirit. So, ayun. Ano ba? Yes, may mga parang iba sinasabi nila, ito yung lokohan ng mga college palagi, lalo na yung mga mahiling mag-code. Wala na, papalitan ka na ng AI sa susunod. Ganun. So, hindi. Magiging present si AI kasi nga nagkakaroon siya ng boom ngayon, pero hindi niya fully ikaw i-replace. Kasi you as the person, magiging limited din si AI kasi nga, yun nga, umaasa siya sa data. So, hindi naman siya makakagawa ng sarili niyang data. Yung iba, tinatry yung gumagawa-gawa, pero magulo, di ba? So, yan. Yan. Basahin nyo nga sabay-sabay. Ang gagaling nyo talaga mga bata. Kasi ganun kayong magbasa. Pero yun nga, God gave humans the mandate to work and create. So, huwag kayong magpatalo sa AI. Mas galingan nyo pa. Diba? Binigyan tayo ng work ni God sa earth para alagaan. So, wag niyo pamimigay yung trabaho na yun. Inyo yun, bigay ni God yun. So, yan. Yan. Basahin niyo ulit. Mas maganda. 1, 2, 3, go. Uy, ulit. Sabi ko mas maganda eh. 1, 2, 3, go. So yun nga, galingan nyo.
Para kay Lord yun. Huwag kayong masyadong maging heavily reliant sa AI. Kayo ba gumawa nun? Hindi naman, di ba? Ibang tao rin yung gumawa. So, yun. Next is, ang nagsasinasabi nila palagi, AI is perfect. Mali yun. AI will always have its flaws. How can an imperfect being create something perfect? Sino ba gumawa ng AI? Tao. Perfect ba yung mga tao? Hindi. So sa tingin nyo ba kaya gumawa ng tao ng perfect na bagay? Hindi. AI depends on flawed data and human input. So, dahil nga nakabase siya sa human data, may chance na mali rin yung human. So, may mga chance na mali rin yung matututunan ng AI. So, kunyari, may tinanong ka ngayon sa AI, sasagutin ka niya. Pagsagot mo sa quiz, tama. Pagtanda mo, may na-discover sila. Mali pala yun. So, mali yung AI nung dati, di ba? Kasi, nagbago na. Dahil nakabase lang siya sa data. Yan. O, basahin niyo ulit. Yung mas maganda. 1, 2, 3, go. So, alalahanin yun palagi. Hindi magiging perfect ang AI dahil ang gumawa sa kanya ay imperfect din. So, yan. So, yun yung mga alalahanin natin. So, recap. Since mag-go na tayo sa next. Ito yung mga misconceptions and negatives. Ano yung una? Kung naalala niya, ano yung una? Yan. AI is not all-knowing. Sabi ko yung una. Number 2. Ano, naalala niyo number 2? See, I only know what I know. Oh, sino nagbabalik? Huwag mo na ibalik. Sige, balik mo. Sorry pa. So, yun. So, ang AI nakadepende saan? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Saan na siya nakadepende? Data. Next. Ano yung susunod? Huwag mo i-next. Pinapaano ko nga eh. Yan, number 3 is, huwag tayo maging masyadong reliant sa AI. Pwede ka na mag-next. And number 4, ano yung tanong ko? Ano ba yan? Ba't mo yun Pinapa-recite ko nga eh. Yan. Are you using AI or is AI using you? Wag mo muna i-next. Ano yung susunod? Mali, di pa yun. May isa pa. Ano yung isang misconception? Hindi nyo alam? AI is hindi replacing, mali siya, di ba? It's not replacing humans. Kasi nga, artificial lang siya. And yung last natin, ano yung last natin? AI is, pero ano dapat? Not perfect. Ako na mag-next. Ayan na. Ang ating uses and benefits. So, syempre, now na nakiklear up na natin yung mga ganong misunderstandings about AI, syempre, may uses and benefits pa rin siya sa atin. Kasi nga, kaya siya ginawa as aid. Syempre, ba't ba gumagawa ng mga bagong invention yung mga tao? Para makatulong. Yun ang goal naman nila. So, depende na lang yung sa gumagamit kung sa maganda o sa masama nilang ginagamit. So, syempre, tayo gusto natin sa magandang bagay. So, ito ang uses and benefits of AI. Yun nga, kanina, most ng mga nagsalita kanina, sinasabi nila, ginagamit nila pag nag-aaral sila.
AI helps us access knowledge fast, but we still need wisdom to apply it. Yun nga. So, kung binigyan kayo ng sagot ng AI sa assignment nyo, pinasa nyo lang, naintindihan nyo ba? Yun yung ibig sabihin yan. So, kailangan, pero benefit na tayo ngayon. So, yun nga, it's fast. So, we can compare this nung dati, kunyari, unang na-invento yung internet. Siguro yung ibang tao natatakot din nun. Ano to, lahat nandito na sa maliit na box na to. Pero, ngayon, di ba, parang ang hirap mag-aral pag walang internet. Kasi, isang search lang, nandun na. Sinasabi nga ng mga matatanda, ngayon, may internet na kayo. Ngayon, dati, naghanap pa kami sa library. Di ba? Ano, tumatawid pa saan? Sa bundok para lang pumunta sa ilog, para lang makapunta sa library. Pero yun. So, as AI improves, mas nagagamit na rin siya. So, yun nga. AI helps us access knowledge. Kasi kung dati, kung kunyari sa internet, hinanap mo lang tong, kunyari, nung bata ka, sinahanap mo, give me 5 examples of mammals. So, doon, may mga article, mga naglilist down ng mga mammals na gusto nila. Tapos, ngayon, pag AI, ganun din. Tas kung ano-ano pang sasabihin, itong mammal na to, why is it a mammal? Lahat sinabi na. Kasi yung tanong mo sobrang vague. So, ang dami na niyang binigay na information sa'yo. So, ayun, isa siyang use of AI. Basahin niyo ulit. 1, 2, 3, go. So, alalahanin niyo ay, sorry. Ano ulit? Okay, so, pag may kailangan kayo, lalo na pag spiritually, palaging si God pa rin ang tatanungin niyo. Don't forget to pray. Alam niyo ba ako minsan, kunyari, nagko-code ako. Tapos meron akong hindi talaga maayos. So minsan, pag ganun, nanghihingi na ako ng tulong. Sabihin ko, nagtatanong na ako sa AI, ano sa tingin mo yung mali dito? Kasi lalo na sa game development, ang daming layers, lalo na yung pag may visuals. Kada isang picture, i-render mo. Madalas, hindi yun kita. Nasa background pa yun. So, mahirap ma-trace yun. Nung tinatanong ko sa AI, kahit anong gawin niya, nagkakamali pa rin talaga siya. Ang ginagawa ko pag ganun, nagpe-pray ako. Alalahanin niyo, mag-pray kayo. Kasi pag nag-pray kayo, doon, bibigyan kayo ng sagot ni Lord. Hindi man siya something na nakikita nyo sa screen nyo, pero bibigyan niya kayo ng sagot. Isang beses dati naalala ko, may machine project ako. Tapos pasahan na. Tapos meron talagang isang, ewan ko bakit. Wala namang lumalabas na error, wala namang pero pag niraran ko, ayaw talaga. Tapos tinanong ko na rin AI, may mali ba dito? Wala, kasi alam ko tama yung code ko. Tapos nag-pray lang ako. Tapos kumain. Tapos pagbalik ko, napansin ko, merong isang parenthesis lang. Sumobra ng isang ganon. Dahil lang doon, nag-error yung code ko. So, nakita ba yun ng AI? Hindi. Pero pinag-pray ko kasi kay Lord, Lord, ipakita mo sa akin. Kasi magpapasahan na 11:59 yung pasahan. 30% ng grade ko to. So, ayun. Don't forget na, wag kayong asa ng asa sa AI. Mag-pray din kayo. Magtanong kayo kay Lord. Ibigyan niya kayo ng sagot. Isa pa, helping you start. Yung iba kasi mahirap magsimula, di ba? Kayo iba, sa AI nagpapatulong. Draft. Kunyari, anong magandang structure? Gagawa ko meron pinapanood kayo, movie summary sa school. Ano yung mga natutunan nyo sa movie na to? Ang hirap magsimula, di ba? Ang dami nangyari dun sa movie, di mo alam.
Yung iba, nagtatanong sila, anong pwedeng structure nung paragraph ko, kunyari. So, kunyari, tatanong mo, anong magandang pagkakasunod? So, kunyari, binigay niya sa'yo, paragraph 1, talk about yung short summary. Tapos susunod, ano yung key takeaways. Tapos susunod, parang anong mga loophole or like parang hindi nasagot dun sa movie na parang nagpapangit. Ganon. So, yung iba, ganon yung ginagamit nila sa AI. Na parang onting guidance kung paano mo i-form yung paragraphs mo. So, yan. Next. Yan ating verse para dyan. Basa ulit. Mayos. 1, 2, 3, go. So, as Christians, huwag niyo naman iasa lahat sa AI. As Christians, ang center ng ating buhay ay sino? Si Lord. So, kunyari, tatanong mo pa ba sa AI, kailan ako magpapakasal? Hindi. Pinagpe-pray yun. Kung kailan, Lord, kailan ba? So, yung mga ganong bagay, pinagpe-pray yun. Hindi lahat sa AI, okay? Understood? Tama. Kunyari, meron ka, yung sino mga undecided pa sa course nila sa college? College ka na. Puro mga college yung nagtasa. O yan. Kung hindi pa kayo sure, itatanong nyo ba sa AI yun? Hindi naman yung masasagot eh. Pinagpipray yung mga ganong bagay. Si Lord ang tanungin nyo. Sabi mo sa tabi mo, hindi AI ang tatanungin. Si Lord ang tatanungin mo. Di talaga. Bakit? College ka na, di ba? Anong course mo? Galing sa AI o kay Lord? Galing kay Lord. Naka-picker wheel na iba-ibang course. 10. Yan. Next is improvement to working conditions. AI can reduce repetitive tasks, giving humans more time for higher callings. Hindi. Ayan, yun nga. Tama pala. Sorry. Ayan. So, isang use ng AI is yung mga menial task. Pwedeng bawasan. Ang isang naalala ko dito, for some reason, nalimutan ko yung title ng movie eh. Pero about siya dun sa, pinanood natin to, yung, about siya dun sa, yung mga African-American na women na nagtatrabaho sa NASA. Yung mga computer sila yung nagko-compute. Hidden Figures, yon. Hidden Figures. Magandang movie yun. So, ano ba ang trabaho nilang mga babae doon? Sila yung tiga-compute. Mga computer sila nung math, nung mga kailangan ng equations doon sa NASA. NASA yun, di ba? So, yun. So, throughout the movie, ang nangyari is nagkaroon na ng computers. So, ano ang ginawa nila? Imbis na sabi nila, ano ba yan? Pinapalitan na kami ng mga computer na yan. Ang ginawa nila, sila yung nag-aral paano gumana yung computers. Para sila yung nag-aayos nun. Tapos, chine-check na rin nila kung tama ba yung naging results kasi sila yung marunong dun. So, yun nga, improvement to working conditions. So, sa tingin nyo ba nagalit yung mga mathematician dati nung na-invento yung calculator? Ano sa tingin nyo? Iniisip nyo hindi, di ba? Kasi, pinadali nga yung buhay nila eh. Pero for sure, nung time na yun, may mga nagalit din. Na parang, ano na yun? Ano na use ko? Pinapalitan ako niyan. Don't look at it at that way. Look at it as, pwede ring makatulong sa'yo. Yan. Ano ba? Yun. Basahin nyo ulit. 1, 2, 3, go.
Ano ba yan? Sino elementary? Elementary. O, dalawa lang elementary. Ay, sino? O, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sila na high school. High school. High school. Taas kamay. Ang dami nyo. Ba't ganun kayo magbasa? Parang AI. So, yun. AI may ease labor. Pero, yun nga. True rest comes from God. So, pag ngayon gumagamit na kayo ng AI, di ba? Pero napapagod pa rin kayo sa schoolwork nyo. Tama? Di ba? So, sasabihin na naman ng iba, dati walang AI, pero kaya naman namin. Napapagod din sila. Kayo rin naman napapagod, di ba? Hindi ba kayo napapagod? Napapagod pa rin. Kasi nga, hindi naman yun yung magbibigay ng rest sa inyo. Sino magbibigay ng totoong rest? God. Yan. AI as, ito na yung last natin. AI as a greatness. So, isa to sa mga palaging, yung prof ko nga, since Christian siya, palagi siyang may side comment about God na ang galing ni God, di ba? Parang ganon. So, una-una, AI imitates mankind. God's wonderful creation. Wonderful creation ba tayo ni God? Yes. And AI is merely trying to imitate that. AI is only trying to copy a fraction of the human brain. Yet God made humans in His image. Mabibigay kong example nito. Kanina, di ba sinasabi ko, ang dami kong sinosolve nung gumagawa kami ng machine learning projects namin. Sobrang hirap. Pero, alam niyo ba ang tinatry gawin nung solving na yon? Tinatry niya lang i-predict kung tama ba yung magiging presyo ng isang bahay. Depende sa lugar, lupa, ganun. Sobrang dami mo nang ginawa. Pero, isipin mo yung brain ng tao. Sobrang dami niyong nasa-store dyan, naiisip. Pero, para gawin ng AI yun, sobrang dami niyang kailangan gawin para lang makopy yung fraction ng nagagawa ng brain natin. Meron akong isang sinerch kanina. Isa pa tong patunay kung gaano kagaling si God. Kasi, ang tagal na, di ba? Anong year nagsimula ang pag-aralan ng AI? Ang galing nyo, nakikinig kayo. So, ayun. Gaano katagal na yun? Gaano katagal na yun? Ayun. Hindi na kaya. 70? Around ganun, di ba? Search yun na lang. Tanong niyo sa AI. So, ayun. So, throughout that time, sa tingin nyo ba pinabayaan lang ng mga tao yun, ng mga data scientists, ng mga coders natin na ganun lang, kung ano yung dati, ganun pa rin. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi, di ba? Tinatry nila palagi improve. Pero, alam nyo ba, ang ChatGPT, nung tinrain yung ChatGPT 3, so yung third model. So, hindi pa kasama yung mga previous model na yun, ha? ChatGPT 3, nung tinraining siya, estimated to have consumed 1,287 megawatts per hour. Megawatts hour of electricity. That's about 120 na bahay sa US. 120 na bahay. Kung ano yung consumption ng 120 na bahay, ganun yung ginastos para lang i-training yung ChatGPT na 3. Sipin nyo gano'ng kalaking, gano'ng karaming energy yon. Madali ba makakuha ng electricity? Hindi, di ba? May electricity crisis nga, di ba? Tapos, isipin mo lahat yun ginamit lang para mag-training ng isang model. Gano'ng karaming AI models ang nagtatry mag-compete para sila yung maging pinaka-ahead. Ang dami, di ba? So, isipin mo gano'ng kalaking consumption of
electricity para lang dun. Samantalang, anong tinatry imitate ng AI? Humans. More particularly, yung utak ng humans. The human brain operates with only 20 watts of power. So, parang it's like one dim light bulb. So, nakita niyo yung difference? Kung gaano ka-optimized yung human brain compared sa AI. Sobrang dami mong ginastos para sa AI. Kung yung utak mo na lang yung ginamit mo, nakatipid ka pa. Di ba? Ganon, yun yung palagi sinasabi nung prof namin. Ang galing ni God. Nung ginawa niya yung brain natin, kahit konting power lang, kayang mag-function. Samantalang yung gawa ng tao na AI, sobrang gastos. Diba? Yan. So, yun yung una natin. So, isang magandang proof ba yun kung gaano kagaling si God? Diba? Sobrang optimized. Yun yung tinatry nga, diba? Optimization. Yan. Pakibasa. Yung maayos ha. 1, 2, 3, sabay. Oh, ang galing, di ba? Ginawa tayo ni God after what? In His own image. Yung AI ginawa lang naman ng tao. So, ang layo na. Yan, ito ang ating hierarchy. God, man, AI. So, mas mataas ba yung AI sa man? No. Mas mataas ba yung AI kay God? No, mas lalong no. So, a creation is never greater than its creator. Just as man cannot surpass God, AI cannot surpass man. Pakibasa. Yung kanina, maganda na yung pagbasa nyo. 1, 2, 3, sabay-sabay. Congratulations! High school na kayo! So, yun, di ba? Tao lang gumawa. Ayun nga, paulit-ulit na, di ba? Pero, yun ang una niyong aalalahanin talaga. Tao lang ang gumawa sa AI. So, it's never going to be greater than you. And most of all, ikaw nga tao, never ka magiging greater kay God. So, sa tingin mo ba yung ginawa mo magiging mas magaling kaysa kay God? No. Next. Yan. Pakibasa. O hindi, title mo na. Sino ba yung ginawa niya? Man. So, AI needs massive servers, electricity, and endless data. Yet, God created the human brain capable of love, creativity, and faith with perfect efficiency. Nang power niya lang. Diba? Kanina nga, pinag-usapan natin yung energy consumption pa lang. So, mas marami pang bagay doon na ginawa si God na hindi kayang gayahin ng AI. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Parang nagkahirapan kung paano babasahin yung Psalm. Psalm. Ulit. 1, 2, 3. Yung one verse lang. Doon kasi hindi nagsabay-sabay bigla eh. Nung binasa eh, parang yung iba nag-hesitate paano babasahin eh. So, yun. So, yun nga, we are wonderfully made by God. So, mas powerful tayo. Mas maganda gumawa si God kesa sa tao. So, wag niyong anin nyo na, wag kayong magpapatalo sa AI kasi gawa kayo ni God. And sino mas magaling gumawa? God, si God ba o ang tao?
Si God. Ay, ikaw na. Okay. Go next. Wala na ba? Last na pala yun. So, ayun. So, just to close it off, AI is a tool powerful but limited. It points us back to wisdom, creativity, and sovereignty of God. Kasi, sa tingin, bakit sa tingin nyo nilolokong homeless course ang computer science? Kasi, sobrang daming nag-aaral. Ang daming gusto mag-aral ng computer science, sobrang dami na. Pero, kahit ganun pa man sila karami, ganun pa man kami, kasi kasama pala ako, karami, never na maaabot ng tinatry gawin ng mga computer scientist ang nagawa ni God. Never. Kahit maging computer scientist pala ng tao sa mundo, sa tingin nyo maaabot natin yung gawa ni God? Hindi. No. So yun nga. Instead of fearing AI, we should use it wisely. While remembering that God is truly all-knowing, perfect, and eternal. Si God lang. So yun lang. Thank you for listening.